guys ang nangyayari habang nag-aantay kami sa bride at saka ang groom. Ayan guys. Ready na kami na masaksihan ang Blaan Tribal Wedding. Although it's not authentic, pero at least napakita sa atin ang Blaan Wedding. Antay-antay tayo habang nagpe-prepare pa ang mga ikakasal para maipakita ko sa inyo ang kasal ng Blaan. So ayan guys, lumabas na ang lalaki. Yan sa gitna yung likod na yung so yan ang lalaki. So excited na ako mamaya kumain. Siya ang mauna habang aantayin ang babae na paparating. Parang it's a combination wedding kasi yung mauna dyan nakikita nyo it's a candlelighter tapos yung mga fulong na dalawa na magkakasal. Ang sunod naman yung parent ng babae, sila yung magdadala ng lalaki sa front at sunod-sunod na yung mga maid of honor at mga abay. So yun ang sequence niya habang nag-aantay papasok ng entourage na sunod-sunod ang sequence na papasok dito sa venue. At the same time, dito kakain at dito din ang ganapin ang kasal ng tribal na ito. So ayan mga kaibigan, medyo nagkagulo, baka hindi lang sila na nakapag-practice. Anyway, it's not important naman yung pag-flow ng pagpunta nila. Ang mahalaga dito ay ang seremonya na matutunghayan natin later. Pag papasok ng lalaki, andun na pati yung parents ng babae. Ayan, nagre-ready, naghahanda na ang babae papasok sa venue. So, merong konting sayawan sa tribal. Kung napansin natin ay yung magdadala sa lalaki sa front ay yung tatay ng babae at ang magdadala naman sa babae ay tatay ng lalaki po. Yan guys, all set na. Ready na ang babae papasok doon para sunduin siya ng partner niya nung lalaki. So yan ang mga ninong, papasok na yung mga after na makaupo yung mga ninong, yung mga flower girl at yung bride na ang susunod na papasok. Ayan, papasok na ang bride with the parent of the sa lalaki kasi yun ang pamamaraan. Ihahatid nila yung babae papunta sa kanilang anak na lalaki. Ayan po, susunduin na siya. Makikita natin na yung lalaki i-bless niya ang parent, both parent i-bless niya as a sign of respect. So ngayon, kinuha na ng lalaki ang kamay ng bride sa kanyang mga magulang. So ayan, papunta na sila sa entablado at sinundo sila ng pastor na kung sino man yung nagkakasal sa kanila. It's a tribe. Si Pastor Nono Bert, siya yung nagkasal at the same time pastor siya at tribal leader siya na meron siyang certificate na para magkasal. Magsa-start na ang ceremony at i-explain nila sa kanila kung ano ang ritual na pagpapakasal ng Blaan. So, pinaupo sila sa unan. Yan. Nakaupo na ang bride at saka groom sa unan. And, syempre, merong bata na 3 times na dadaan sa gitna yung bata. Tapos, dadaan siya sa likod ng lalaki at sa likod ng babae at magtatayo silang dalawa at i-up niya yung swords niya after yung pinapagawa na upo at saka tayo then sabay taas yung swords niya. I guess ang ibig sabihin nun is yung nakuha niya yung babae. Parang proud siya sa sarili niya kasi naibigay niya yung Dorin. Ayan po, sabay taas and parang proud ka sa sarili mo na kaya mong ibigay yung Dory at may pera ka talaga na pakasalan mo ang asawa mo. This time, pinatawag yung both parent
ng lalaki at saka babae, ibig sabihin nun, tanungin ang parent ng lalaki na ibigay na lahat ang Dory na wala silang utang para ipagpatuloy yung samahan ng dalawa. Kasi ang ibig sabihin ng Dory is like a marriage contract sa Blaan. Yan guys, makikita natin yung unang-una is yung tatay ng lalaki pinasubo sa kamay yung babae. Yun po. But this is the sign of respect sa isang babae na ikinasal na yung pakakainin ka sa kamay ng parent ng lalaki. So ayun po guys, ganun talaga ang tradition. Kali din na makipagsaluhan yung isang tribal leader. This time, it's a time of giving advice. So ang mauuna yung side ng lalaki, yung tatay ng lalaki mag-give ng advice sa kanilang both side na ipaalam na they are married, ipaalala sa kanya na you're not single anymore, na kailangan mo magtrabaho, na alagaan mo ang asawa mo, bigyan mo siya ng magandang buhay, na kasi may partner ka na sa buhay mo. So ayun, sabi niya, gayahin mo ako kasi ibibigay ko yung lahat ng gusto ko sa inyo bilang ama nyo. At sana ganun ka din. So ang part na ito, it's more on giving advices as a parent to their children. After mag-give ng advice ang parent ng lalaki, kasunod naman ay parent from the girls. Girls naman ang magbibigay ng payo na yung talagang from the heart as a parent kung anong dapat na i-advise sa isang anak. Alam naman natin ang pag-aasawa ay hindi madali. Napakahirap po sa isang, especially for them, yung babae is 17, yung lalaki naman is 22. So, you see, it's too early for them. But wala na tayong magagawa doon kasi it's a part of tradition. As long as kaya mo magbayad ng Dory, it's normal lang yun. So, ayun guys, kanina is little bit emotional yung tatay ng lalaki. Siguro napaiyak yung tatay dahil sa laki ng gastos. Joke lang. This time, pinag-pray sila ng pastor. Dito na part, pinatayo yung mga major sponsor for getting ready to witness na ang couple ay nag-iisang dibdib na for a kiss. Medyo So ayan guys, tapos na ang wedding. I hope you enjoy yung katotoong wedding ng Blaan.